Magandang umaga po sa inyong lahat. Marami po tayong pinahahalagahan sa buhay. Tama? Amen? Maaring kayamanan. Kaya puro trabaho o negosyo na lamang ang buhay. Maaring kapangyarihan, kaya puro na lang politika ang buhay. Maaring kasikatan, kaya puro na lang showbiz ang buhay. O maaring kahalayan, kaya puro na lamang porn o motels ang ating buhay. Pero sa ating mga tagasunod ni Kristo, dapat mayroong dalawang pinahahalagahan tayo sa buhay. At dahil pinakamahalaga, mayroon din tayong pinakamahalagang tungkulin. So, ito ang isa sa mga aral na nais iparating sa atin ng 3 pagbasa ngayong ika-30 linggo sa karaniwang panahon. Una, para sa ating mga tagasunod ni Kristo, dapat may dalawang pinakamahalaga sa buhay. Sa alin pong pagbasa natin ito matutunghayan? Sa aling pagbasa? Sa mabuting balita o sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. So dito, sinabi ng ating Panginoon pagkatapos na siya'y tanungin kung alin ang pinakamahalagang utos. Anong sagot ng ating Panginoon? Mayroong dalawa. Ang isa may kinalaman sa Diyos, ang ikalawa ay may kinalaman sa kapwa. Kaya kung ang pinakamahalagang mga utos, yung pinakamahalagang 2 utos, ay may kinalaman sa Diyos at sa kapwa, nangangahulugan na para sa ating mga tagasunod ni Kristo, ang 2 pinakamahalaga sa buhay ay alin? Diyos at ang kapwa. Amen ba yun? So yan ang pinakamahalaga. Diyos at ang kapwa. Yan ba talaga ang pinakamahalaga sa atin? Diyos at ang kapwa. Ngayon, sa 2 pinakamahalagang ito sa atin, mayroon po tayong pinakamahalaga ring tungkulin na batay sa utos na ibinigay ng Panginoon. So ano itong 2 pinakamahalagang tungkulin natin? Ibigin ang Diyos at ibigin ang kapwa. Ngayon, ano ang patunay na pinakamahalaga sa atin ang ating kapwa?
Ano ang patunay na ang Diyos ang pinakamahalaga sa atin? O sa alin namang pagbasa natin ito matutunghayan? Sa Ebanghelyo pa rin. So ang patunay na pinakamahalaga sa atin ang Diyos ay kung iibigin natin ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip. Ibig sabihin na laging nauuna sa buong buhay natin ang Diyos. Siya nga ba ang laging nauuna sa buong buhay natin? Dahil kung hindi, hindi siya ang pinakamahalaga sa ating buhay. Ngayon, ano naman ang patunay na pinakamahalaga sa atin ang ating kapwa? Ano, sister? Sumasagot kayo. Kung iniibig natin ang ating kapwa gaya ng ating sarili. Ibig sabihin na pangalawa sa buong buhay natin ang ating kapwa, pangatlo lamang ang ating sarili. Dahil kung ang ating sarili ay pangalawa at pangatlo lang ang kapwa, pinakamahalaga ba ang ating kapwa? Hindi. O sabi ni sister, hindi. Tama, correct, very good. O sinong pinakamahalaga? Yung sarili. Kasi una yung sarili, pangalawa. Pangatlo lang yung kapwa. Ngayon, kung kaya masasabi pala natin na kung pangalawa ang sarili, pangatlo ang kapwa, yan ay ibig sabihin tayo ay maka-sarili. Kaya sa mag-asawa, kung pangatlo lang ang para kay mister si Mrs., dahil ang pangalawa ay sarili niya, pinakamahalaga ba kay mister si Mrs.? Anong sagot niyo? Hindi. Dahil kasi dapat pangalawa. Hindi po ba? Pangalawa ang misis sa kanya at pangatlo lang yung sarili. Dahil kung pangalawa ay maging makasarili si mister. Oobra ba ang kasal kapag mayroong makasarili? Maari, pero kung dalawa ang magiging makasarili sa kasal, hindi oobra ang kasal. Amen? Kaya kung naghihiwalay, ang isang dahilan dyan, dahil si mister ay makasarili, si Mrs. ay makasarili. Dahil hindi talaga oobra kapag dalawa ang makasarili. Maaring isa makasarili, mapapasensyahan pa niya. Pero pag yung dalawa, ay wala. Kaya kung wala tayong pag-ibig sa kapwa, hindi oobra ang kasal. Amen? So kung pangalawa ang ating kapwa, kung ang ating kapwa ay pangalawa sa pinakamahalaga,
Kaya dapat pangalawa rin sa dapat nating ibigin, sa aling pagbasa natin, makikita ang mga halimbawa kung paano iibigin ang kapwa. Very good, sister. So, sa unang pagbasa mula sa aklat ng Exodo. So, sa aklat na yon, mayroon po tayong 4 na halimbawa. Pero babanggitin lang natin ang una at pangatlo. Ano yung una? Huwag aapihin ang mga taga-ibang bansa. Taga-ibang bansa sila, wala sila sa kanilang bansa. Dapat may hospitality tayo, no? Hindi natin dapat aapihin. Dahil kapag inapi natin, mayroon ba tayong pag-ibig sa kapwa? Mayroon ba o wala? Pag inapi, wala. Ang pangatlo, huwag tayong humingi ng tubo gaya ng ginagawa ng mga usurero. Ito yung mga nagpapa 5-6. Kung mangungutang sa atin ang mga kababayan nating mahihirap o mahihirap na nga tutubuan mo pa ng sobra. Ay ayaw ni Lord yun. Magpa 5-6 ka pa. Ayaw ni Lord yun dahil wala kang pag-ibig sa kapwa. Ngayon, kung ang pangalawang pinakamahalaga sa buhay para sa ating mga tagasunod ni Kristo ay ang ating kapwa, kaya pangalawa din nating dapat iibigin, alin naman ang unang pinakamahalaga at una sa dapat nating iibigin. Alam na ninyo ito. Very good, sister. So, ang Diyos. So, sa aling pagbasa naman natin, matutunghayan ang mga halimbawa kung paano iibigin ang Diyos. Sa aling pagbasa? Sa ikalawang pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonica. Dito makikita natin ang dalawang halimbawa ng mga taga-Tesalonica kung paano nila inibig ang Diyos. Subalit, babanggitin lang natin yung pangalawa. Ano yung pangalawa na ginawa ng mga taga-Tesalonica? Tinalikdan nila ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa tunay at buhay na Diyos. Ngayon tayo rin ay may Diyos-Diyosan kung may mga nauuna at pinakamahalaga sa atin maliban sa Diyos. At ano ito? Nabanggit ko na kanina. Kayamanan, kapangyarihan, kasikatan, kahalayan. Kapag ito'y mga nauuna at pinakamahalaga sa atin, ito ang ating mga Diyosan. Pero hindi tayo dapat magkaroon ng mga Diyosan. Kundi ang mayroon lang dapat tayo ay ang Diyos.
So mga kapatid, alam na po natin kung paano ibigin ang Diyos. Alam din po natin kung paano ibigin ang ating kapwa. Amen na ba? Alam na natin? Amen ba? O gawin po natin, o patuloy nating gawin para masundan ng iba ang ating magandang halimbawa ng pagturing sa Diyos at kapwa na pinakamahalaga sa buhay. Kung magkagayon, sila rin ay magiging tunay na tagasunod ni Kristo. Amen?